Naghahanap ka ba ng bike na exhaustway legal, very easy to ride, low seat height, and from a reputable brand? Well, baka ito na yung hinahanap nyo. Kung trip mo yung mga cruiser look na motorcycle ala Harley Davidson, then you need to watch this video. Alright, so before natin i-test ride itong Honda Rebel 500, pag-usapan muna natin yung features nito. This bike has a 471cc 8-valve liquid-cooled 4-stroke engine that produces 45.9 horsepower and 44.6 Nm of torque. Meron na rin itong 6-speed manual transmission, front and rear ABS, all LED lights na rin to, harap at likod, and meron din itong very simple and minimalist na panel. Tara, pakita ko sa inyo. Teka, saan ko sususian to? Sa mga bago sa Honda Rebel, nandito sa gilid yung susian niya. Yan. So like what I said kanina, very simple and minimalist tong panel na to. Papakita niya lang sa yung essentials like the time, your speed, gear indicator, and your fuel gauge. Another thing na napansin ko lang is itong part ng engine na to is medyo nakausli, kaya tatama siya sa binti mo habang nag-ride ka. Hindi naman mainit, there's a cover, pero yun nga lang, baka mailang kayo sa umpisa. Kasi sa kabilang side wala naman, ayan o. So sa right side nyo lang talaga mararamdaman yun, yung tatama na yun. As for the seat height naman, it's totally flat foot. Kitang-kita nyo naman, may bend pa sa tuhod ko. So kahit both feet down, ayan. Ang seat height nito is 690mm, so talagang perfect for the shorter riders. And although very low seat height to, pansin ko lang mapipilitan kang bumukaka nito sa traffic or pag ilalakad mo. Kasi since cruiser type siya, yung foot pegs niya nasa bandang gitna, so talagang tatama sa binti mo pag nakatayo ka. Medyo nakabukaka ka pag nilalakad mo. As for the controls naman, you have the passing light switch dito, horn, and your signal lights. So as usual, trademark na yata ng Honda yun na nasa gitna yung horn button nila. Sa right side naman, you have the kill switch, then hazard, and your starter. So tara, sound check tayo. Not bad So all stock pa tong exhaust. So again, and kung gusto nyo palang malaman kung merong storage tong bike na to, unfortunately wala kang malalagay under the seat. Pero you have many options naman. Pwede kang maglagay ng tank bag or tail bag, and of course side panniers. And bagay naman yun sa cruiser type. So huwag na nating patagalin to guys, i-test ride na natin. Alright, so syempre unang-una natin gagawin, i-testing natin to sa expressway. Pero syempre since nasa sukat exit tayo, pustahan, hindi babasahin yung RFID. Alright, S-Lex Gaming on a Honda Rebel 500. So as for the power, hindi ka mamumroblema dito. Power delivery is good. Sitting position is very chill, relax. Siyempre cruiser Pero since wala tong any kind of windshield, windscreen, talagang sapo mo lahat ng hangin. Brake is also okay. Ganda naman yung kagat. Siyempre Honda yan Kung mga may malalaki lang akong nakakasabay na truck na ganyan sa highway, talagang iwas lang ako, ayokong tabihan. Pero kung naka-chill ride ka naman, goods lang yung hangin so far so good Parang pakiramdam ko, poging-pogi ako dito And again, the stock exhaust sounds good. So kahit di ka pa naka-upgrade, at least alam mo kahit pa paano rinig ka sa kalsada ng mga kasabay mong sasakyan. Pag bumabakbak ka lang doon sa third gear, siguro around 60 to 70, may konting vibration lang ako nararamdaman sa sa handlebar.
ayun o, tama, pag third gear nasa 60 plus, may konting vibration. Pero again, nothing out of the ordinary naman. Tandaan natin 500cc to, and it's very common naman sa ganung displacement na motorcycles. Pero overall, I can see na smooth naman ang takbo. And usually pag nagmomotor ka, ginigrip mo yung tangke, di ba? Dito medyo nakabukaka ako eh. Siguro doon ako komportable kasi manipis talaga siya eh. Pag pinilit mong i-grip, parang nagiging piki ka. Alright. So far so good. Again, tingnan nyo, very low seat height. Alright, so expressway riding ng Honda Rebel 500, pasadong pasado. Pero how about city riding? So for that part of the test, ikot lang tayo dito sa Alabang. And gusto ko rin yung look ng cockpit Pag nandito ka, I like the color siguro gray. Gusto ko rin yung style nung handlebar grip. Very simple yet malakas ang dating. Yun naman din talaga yung mga cruiser type kasi, no? Yung mapoporma talaga. Kaya kung may ganito kang bike, ang pormahan mo dito naka leather jacket ka, naka jeans, naka boots, di ba? Yung parang cowboy, mga action star, ganun. Alright, so ito yung favorite part ko ng Alabang. So nakaka-relax pag dumadaan ako dito. And handling is surprisingly okay din Easy to maneuver. I can say sobrang sobrang perfect for beginners. Kasi kung bago ka sa pagmumotor, lalo na kung manual, napaka-importante na abot mo yung ground. Kumbaga nakakadagdag confidence yun And sa sobrang babang seat height nito, again 690mm, kahit anong height mo, di ba, normal Filipino height, hindi ka mamumroblema dito. And that's also one of the reasons I think kaya bike of choice to ng maraming lady riders din. I-try pala natin yung busina kung accessible sa atin. Kasi nung bago yung ADV ko, ganun din nanibago ko sa placement ng busina. Kasi for most motorcycles, dito yung sa baba. Pero for Honda motorcycles, yung signal or turn signals ang nasa baba. So let's see. Okay naman, oo. Pero again, mas madaling bumusina kung nandito talaga sa baba. Pero sanayan lang din yan. Even yung XADV na na-test ride ko recently, same position ng horn dito din sa gitna. Pero yun lang, mas malapit sa thumb ko, mas madaling pindutin. So like what I said pala kanina, doon sa right side, yung naka-extend yung engine, tumatama nga talaga siya. Ayan not sure kung kita nyo. Hindi naman uncomfortable, pero syempre hindi lang pantay kasi dito sa left side walang wala So baka mailang lang kayo sa umpisa. Pero even if you're not a beginner rider or if you're not a lady rider, kumaga season rider ka na, pwede pa rin to mag-enjoy ko pa rin. Kasi meron pa rin talagang certain character tong bike na to. And again, there's also a lot of people pa rin naman na mahilig sa mga modern classic, sa mga cruiser. So the Rebel is still a good option for you guys. Kung bitin kayo sa 500cc, meron namang big brother to, merong Rebel 1100. And syempre para makompleto tong test ride natin, kailangan meron ding tunnel shot. Alright, Rebel 500. Stock muffler pa lang yun So second run sa expressway, mas may enjoy mo kasi talaga ang mga big bike sa open highway. Invisible humps. Ilan nakakainis dito sa SLEX kung nakamotor ka, talagang mararamdaman mo yung mga invisible humps na yun mapapatalon ka. Ang lakas sobra ng hangin dito sa sa flyover. Since lightweight tong bike na dala natin, feeling mo tatangayin ka yun lang kakasabi ko, sobrang enjoy dalhin ng big bike sa open highway. Tapos biglang ganito yung bubungad sa atin nagsalita pa kasi ako kasi nakakatakot daming malalaking truck, iwas tayo. Yun lang, bigla ako nag-worry ngayon kasi nga diba sobrang baba nitong Rebel 500. Mas ang daming truck, so ingat-ingat kayo sa blind spot. So you wanna make sure na kita ka ng mga kasama mo sa kalsada lalo na yung mga malalaking bus, mga truck. In terms of ergonomics, again, very comfortable naman.
Hindi sobrang taas ng arms mo para sa mga Harley, di ba? Ito tamang-tama lang. Tama lang yung taas ng arms mo to be relaxed, to be chill. Para kasi napakaraming truck ngayon. Medyo unusual. And usually sila yung nagkakos ng slow moving traffic. So in terms of filtering, kayang-kaya naman itong Rebel kasi nga manipis. Pero pag puro malalaking truck kasi yung sisingitan mo, di bali na lang. Kahit gaano kanipis yung dala mo, stay ka na lang sa lane. Huwag nyo nang isugal, lalo na't kung hindi naman kayo nagmamadali. Buti na lang malilim dito sa part na to. May bubong tayo, skyway. Kung mahirap kasi yun, naipit ka sa traffic tapos maaraw pa, no? Lulubat ka nun. Filtering expressway traffic using a Honda Rebel 500. So pasadong pasado. Kung naka 4 wheels ka dito, nako, abutin ka ng siyam-siyam. Mukhang alam ko na kung bakit ganito ka traffic. Kasi today is February 14, Valentine's Day. Ang daming nagde-date. Anong, ang init. Natapat ako dun sa ano, dun sa exhaust nung malaking truck na yon. Ang init. Ang init ng buga. Hassle yun ah. Ito oh, ayun yung exhaust nyo oh. Ayun. Ang init. Alright, sa mga Rebel owners na nanonood ng video natin today, favor, pa-share naman sa comment section kung ano yung pinakagusto nyo dito sa bike na to. And kung ano na rin yung ayaw nyo, kung meron man. Bikutan sana tayo mag-exit eh. Pero dito na tayo sa sukat. Wala, madadali tayo nitong traffic na to. Pagdadaan pala kayo dito sa shoulder sa gilid ng expressway, ingat kayo guys ha, kasi maraming pako dyan. Hindi ko lang kung sadya or talagang naiipon lang dyan yung mga pako, yung mga screw yung sa gilid. Ayun, and Friday nga pala ngayon. So medyo ano ah, the perfect storm yun ah. Friday na, Valentine's Day pa. Doon pala sa test ride video natin ng XADV recently, may mga comment din na itry din daw natin yung T-Max, yung Kymco. Yun kasi yata yung mga same category. Actually yung T-Max na try na natin before, pero I'm planning to test ride it again soon para ma-compare ko with the XADV habang fresh pa sa akin yung ano, yung experience. Yung Kymco naman, marami na akong message sa kanila sa Messenger, kaso hindi sumasagot. So doon sa mga may kakilala or contact sa Kymco, yun, baka pwedeng patulong naman. Alright, we survive yung heavy traffic sa SLEX na yun. Actually ayan, digmaan pa rin sila oh. Grabe. So pabalik na tayo sa Honda Big Bike Paranaque. And sa mga gusto mag-test ride ng demo units nila, ngayon they have 4. Yung XADV, itong Rebel 500, may CL500 din, and CB500F. So punta lang kayo doon. Tara, pakita ko sa inyo kung saan. Pero if you're planning to buy a Honda motorcycle and gusto nyo muna ma-experience yung Honda quality, the Honda brand, yun, drop by lang kayo doon. Kaya guys, oh, kitang-kita yung traffic sa SLEX. Good luck sa mga may date. So ito yung mga test ride unit available. Itong Rebel 500, CL500, CB500F. Phase out na yun pero pwede pang i-test ride kasi same pa rin naman ng bagong Hornet. And of course, ang favorite nating lahat, yung kuya ni ADV 160, Honda XADV. And syempre, si ADV, poging-pogi pa rin, di ba? So pakita ko lang pala sa inyo very quick tong bagong Honda Giorno Plus. Ganda no? In Piquant Orange. And syempre ang ambassador ng Giorno Plus, si Alden Richards. Alright, so if you guys are looking for a unit nitong Giorno Plus, meron dito Honda Big Bike Paranaque. Yung marami rin sila dito ano, of course the staple ng Honda scooters, PCX 160 ABS 153,750. May free polo shirt guys pag bumili kayo. And for me ito talaga, kung scooter ang usapan, ito ang the best. ADV 160 cash price 170,750. Tara, akit muna tayo. Alright Sir Josh, thank you. Alright, so guys, kung gusto nyo i-check out yung mga demo unit nila dito sa Honda, look for Sir Josh. Post ko rin yung number niya dito sa screen. Sir, salamat. Ito, the big boss ng Honda Big Bike Paranaque, Sir Reg. Thank you. Alright, so as always, sobrang enjoy tayo pag nakatest ride tayo ng bagong motorsiklo. Pero syempre, every time babalik tayo kay ADV, happy tayo. Saan dumi na niya sobro. So sana guys, na-enjoy niyo yung content natin today. And doon sa mga hindi pa nakasubscribe, please click the subscribe button below.
and like and share the video. And paklik na rin yung bell icon para hindi nyo ma-miss out yung mga future uploads natin. Marami pa tayong mga naka-line up na test ride, so abangan nyo yun. So maraming salamat sa mga sumama sa atin today. Kita-kits tayo sa next one. Ingat kayo lahat palagi. Always ride safe. Peace out.